Jewel's POV. Nagising na lang sa Jewel sa amoy ng tsokolate at toasted bread. Di na rin malakas ang aircon. Matagal siyang napatitig sa kisame, iniisip ang mga nangyari kagabi. Kasalanan din naman niya. Dapat pala nilinaw niya munang hiwalay na sila bago siya umalis ng bansa. You're thinking too deep. Napalingon siya sa harap. Nakatayo na doon si Anton at nakabihis na ng pang-opisina. May hawak ding breakfast in bed. Napaiwas siyang tingin pero marahan ding umupo sa kama. Doon niya lang napansin ang puting t-shirt na suot at pajama nito. Di siya kumipo nang ilapag nito sa harap niya ang maliit na mesa. Bahagyang kumulo ang tiyan niya matapos makita ang mainit na tsokolate sa tasa at toasted bread. You must be hungry. Kain na. Hihintayin kita para sabay tayo magpunta sa meeting. Mahinahong paalala nito. Di pa rin siya sumagot. Ang awkward para sa kanya. Kaya pala malakas din ang loob nito na gawin siyang kabit dahil siya naman pala ang asawa. Mag-toothbrush muna ako. Maingat siyang bumaba sa kama kahit hindi pa to sumasagot. Napatitig siya sa sahig. Kita niya nagkabasag na cellphone niya mula kagabi. OMG! Sa Jasmine! Bulalas niya. Baka mamaya iyak na yun ng iyak. Walang salitang lumiko siya ngunit natigilan nang may humawak sa siko niya. Where are you going? Hindi ka pa kumain? Pumigla si Jewel at may katapangan itong nilingon. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Lumuwag ang hawak nito at hinayaan siyang maglakad pero alam niya na kasunod pa rin to. Don't run. No one is chasing you. Paalala pa nito. Di siya sumagot at agad na binuksan ang pinto. Natigilan nga lang matapos makita si Yaya Melly na pabalik-balik ng lakad sa harap ng sarili nilang kondo habang ang cellphone nasa tenga nito. Sumagot ka naman, Ma'am Jewel. Naiiyak na sambit ito kaya't binundol ng kaba ang puso niya. Yaya Melly, si Jasmine? Agad niyang tanong nang makalapit. Akma magsasalita na to ngunit napatitig sa ayos niya at kay Anton na nasa likod niya. Diyan po kayo sa kabila na tulog? Tumango siya dito. Opo, si Jasmine po nasaan? Nagulat siya nang biglaang gumawa si Yaya Melly. Ma'am Jewel naman, nandyan ka lang pala pero di ka sumasagot ng tawag. Paano na ngayon to? Nangunot ang noon niya at hinawakan ng parehong balikat nito. Nasirang phone ko, Yaya Melly. Ano pong sinasabi ninyo? Lalo siyang kinabahan na manghina ito. Ma'am kasi po, hindi ko na malaking lumabas sa Jasmine. Pinagtanong ko po sa guard at tinanap ko rin po sa malapit pero wala pa rin po. Ha? Paano nakalabas? Anong oras? Di niya mapigilang sigaw. Nanginginig na maging ang buong katawan niya. Ma'am, kagabi pa po nawawala si Jasmine? Nangihina ang pag-amin nito. Ano? Nawawala ang anak ko? Humihikbitong tumango. I'm sorry, ma'am. Nabitawan niya si Yaya Melly at halos matumba siya sa panghihina. Pero naramdaman niya ang matipunong katawan ni Anton na sumalo sa kanya. Don't cry, I will help you to find her. Bulong nito. Napasingap siya, tuluyang napaiyak. Kasalanan mo to. Kapag may nangyaring masama kay Jasmine, hindi kita mapapatawad, Anton. Mahina ngulit madiin niyang banta. Di naman to kumibo. May tinawagan lang to at di niya maintindihan kung sino. Nasapon niya ang mukha at napahagulgol. Wala na siyang pakailam kahit naniyakap pa siya ni Anton. Sobrang sikip ng damdamin niya. Tumawag ka na ba ng polis, Yaya Melly? Dinig niyang tanong ni Anton. Opo, sir. Kaso wala pa raw pong 24 hours na nawawala kaya baka hindi pa nila hinahanap. Fine, ako na maghahanap. Pakibantayin po si Jewel. Inatid pa siya nito papunta sa loob ng kondo niya at iniwan kay Yaya Melly. Hindi niya nga alam na umalis na to kung di pa siya inabutan ng baso ng tubig ni Yaya Melly. I'm sorry po, ma'am. Hindi ko po nabantayan si Jasmine. Akala ko kasi sa sala lang siya, hindi ko po naisip na aalis siya. Naiiyak na pagkausap ni Yaya Melly. Pilit siyang umiti kahit pananginginig ang labi niya. Nanginig pa ang kamay niyang may hawak ng baso. Kung di siya nagpunta kay Anton, hindi ito mangyayari. Pwede po bang pakitawagan si Fufu? Nasira po kasi ang cellphone ko eh. Tumangot at lumayo para tawagan si Fufu. First time mawala ni Jasmine at kinakabahan siya na baka nakuha na to ng mga sindikato o baka napahamak na sa labas. God, Jasmine, come back to mommy. Bulong niya sa sarili. Gusto niya rin pumunta sa presinto pero lalo siyang nanghihina habang wala pa ring balita sa anak niya. Nahanapin ko po sa labas, Yaya Melly. Baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Po? Ma'am, sabi ni Sir Anton, dito lang kayo sa loob. Siya na raw ang bahala. Bigyan ito sa kanya. Umiling siya rito. Tumayo siya at lalabas sa sana kung di lang nagbukas ng pinto at nilawan noon si Fufu.
My gosh, Jewel! Anong nawawala sa Jasmine? Hysteria agad nito. Paano nawala ang 5-year-old na bata sa condominium na building? Nagpapaypay ito sa sarili habang siya nanghihinang napaupo sa sofa. Hinahanap niya ako. Nasira kasing phone ko, di nakasagot sa tawag ni Yaya Melly. Nanghihinang paliwanag niya. Gosh, napaka-low ng security nila. Paano nakalusot ang bata sa guard? Hindi pa naman marunong magtagalog yun. Umupo si Fufu at napasimangot. Daig pa siya nito kung magpanig. Bakit naman kasi wala ka dito ng 10 oras ng gabi? Wala ka namang project, hindi ka rin nagbakasyon. Saan ka ba pumupunta ha? Natahimik siya sa mga tanong nito. Nasa kondo ni Anton. Sobrang hinang sagot niya. Biglang naging tahimik ang paligid kasabay ng paghawak ni Fufu sa t-shirt niya. Ay nako, ang harot mo, Jewel. Paayaw-ayaw ka pa ng 20 milyon pero naglalaro din naman pala kayo sa kama? Agad niyang tinakpan ang bibig nito at pinanlakihan ng mata. Ano ba, Fufu? Ang ingay mo. Hindi sa ganun yon. May usapan kami. Heist. Muntik na siyang dumiretso sa hig nang itulak siya nito. Tumayo si Fufu at namewang sa harapan niya. Sus, yan na yan. Mabuti naman at marunong ka na mag-isip. Iwan mo na si Floyd at siyan ka na kay Anton. Pumikit siya na mariin bago umupo na maayos. Si Floyd pa rin ang pipiliin ko. Isa pa nawawala na si Jasmine. Oo, dahil sa kaharutan mo. Ano? Sigaw ka ng sigaw dyan tapos anak mo pala, naglayas na? Sermon ito. Fufu naman. Ay, wag mo akong artihan dyan, Jewel ha. Sigurado naman nakarami kayo ni Anton. Huwag kang umiyak-iyak dyan. Singhal nitong muli. Bumagsak ang mga balikat niya at natigilan sa mga sinabi ni Fufu. Kasalanan niya na nawalan siya ng oras kay Jasmine. Dapat talaga anak niya ang priority niya at hindi kung ano. Kung bakit ba naman kasi nagka-problema ang kumpanya ng daddy niya. So, ano ngayon? Maghihintay lang tayo? Nakita pa naman sa CCTV na nakalabas ng building ang bata. Paano kung biglang mabundol yun o... Fufu, please, huwag ka na munang mag-overthink. Lalo kong kinakabahan at natatakot. Umirap to at iniwan siya bigla sa sala. Alam naman niya ang sakit na puso niya. Hindi nga siya nakakain sa sobrang pag-aalala. Oh, itong isa pang asungot na tawag ng tawag, hindi ka raw niya matawagan. Ani bigla ni Fufu at inabot sa kanya ang cellphone nito. Naparunok siya makita na si Floyd iyon. Di nga pala naging maayos ang tawag nito at narinig pa nito si Anton. You blocked me? Why? You're cheating, Jewel? Malamig at galit na bungad nito. Di siya makasagot ng hindi. Nag-cheat pa rin kasi siya kahit na for the sake of the company ang ginagawa niya. Pero nag-cheat pa rin ba siya kay Floyd kung si Anton naman talaga ang asawa niya? It's not like that. My phone got broken. Now you're lying, Jewel. I heard the man's voice while you're breathing heavily. Do you really think I'm dumb to not know you're having with someone else? Napapikit siya sa sobrang lakas ng sigaw nito. Lalong sumama ang nararamdaman niya. Hindi alam paano lulusan yon. Floyd, not now. I told you I'm not feeling well. You're not feeling well? Or are you just tired, Jewel? And who is this guy with you? That Anton guy. Am I right? Bumagsak ang luha niya sa sobrang sakit ng pakiramdam. Di na niya alam paano to sasagutin. Please calm down. I'm having problems right now. Let's talk this over when I get back there. Oh no, you're not going back here. I will be going there. So let me face that Anton. I will show him who owns you and I will not let him have you. Nanggagaliiting sigaw nito. Nakinig na ang kamay niya. Please, we will talk about this later, Floyd. Just now, Jasmine is missing. Pagmamakaawa na niya dito. Sandaritong tatahimik sa kabilang linya. What did you just say? My daughter is missing. Jasmine was missing while you were with your ex last night, right? Come on, Jasmine, you don't deserve to be a mother. Now what? You did not take care of Jasmine. I will be there and I swear I will punish you. Nagulat siya nung nawala sa kamay niya ang cellphone ni Fufu. Pag-angat ng tingin, nakatayo na sa harap niya si Anton, buhat-buhat sa Jasmine. Naroon na rin sa sala si Fufu at Yaya Melly. Agad siyang napatayo habang ang anak niya ay mahinang humihikbing lumipit sa kanya. I'm so sorry, baby. This will never happen again. Bulong niya rito. Mommy, I was so scared. You forgot about me again. Sumbong nito. Shh, that's not true. But I will make it up to you. Bulong niya rito. Nawala ang tinig sa puso niya at niyakap to na mahigpit. Pagtingin nga lang sa harap, nandun pa rin si Anton habang ang cellphone nakatutok sa tenga nito. Are you done talking? Malamig nitong tanong kay Floyd.
Agad siyang tumayo kahit pabuhat niya si Jasmine. Aagawin sana niyang cellphone mula rito ngunit hinapit lang nito ang bewang niya. Please, wag mong awayin. Mahinang pakiusap niya pero dumiin lang ang titig nito sa kanya. Yes, we shared last night. No. We actually made love and tired to make our next baby. What's wrong with that? Nangaasar na tanong ni Anton kay Floyd. Nahigit niyang long sleeve nito para pigilan pero dito natinag. Hindi niya naririnig ang sinasabi ni Floyd pero base sa igting ng panga ni Anton, alam niya hindi maganda sa pandinig. Then go back here. Just to let you know, we will do that again later tonight and yes, I have all the right because she is my wife. I'm going to get back my wife from you. Galit pa ring sigaw ni Anton kay Floyd na nagpalaki sa mata niya. Sa kabilang banda, sira ka ba? Bakit mo sinabi yun kay Floyd? Naiinis niyang singhal kay Anton. Tumiimbagang lang to at binalik ang cellphone niya kay Fufu. Ngumisi pa si Fufu. Bagay lang yun sa kanya. Pero di nga, kasal pa kayong dalawa? Tinaasan pa sila ng kilay ni Fufu at hindi na siya sumagot. I will ask for extra security. I'll be back here later. Pagpapaalam ni Anton. Akbang paalis na to pero hinila ni Jasmine ang long sleeve nito. Thank you, Uncle Guapo. Mahinang bigkas nito. Bumuntong hininga si Anton at horamarap muli sa kanilang dalawa. Sumilay ang ngiti nito at marahang ginulo ang buhok ni Jasmine. Shh! Call me Daddy, Princess, and you're always welcome. I have a daddy now? You love me even if you told me before that mommy doesn't love me? Namilog ang mata niya sa narinig habang si Antoy natigilan. Tinitigan niya to at mahinang kinarot sa tagiliran. Ikaw pa lang sila rin kung bakit nagtatampo to. Napaka-peste mo talaga. Madiing bulong niya. That was just a joke. I am 100% sure that your mommy loves you so much, Princess. Pang-uto ni Anton kay Jasmine. Hindi uubra sa kanya yon pero mukhang nauto ang anak niya. Nagpunas na kasi to ng duha at kumuway pa kay Anton nang lumabas na to ng pinto. Napaupo na lang siya sa sofa at niyakap niyang muli sa Jasmine. Next time, don't just go out, Wait for mommy always. Paalala niya rito. Ay, Captain, but you should have told me that you slept in Uncle Guapo's condo. Napalabi ang anak at mukhang nagtampo pa na hindi niya sinabihan. Dinig niyang napahagikik si Yaya Melly pati si Fufu. Hindi ka pwede doon, Jasmine. Mainga. Fufu, yung bibig mo. Mahina niyang banta. Sus, di naman ako naintindihan yung junakis mo. Isa pa dito ako matutulog at pakahilahin ka mamayang gabi ng isang gwapong nilalang. Madilim sa labas. Ayoko na magbiyahe pa alis. Nakangising bawi matapos makita ang nagbabantang titig niya. Pagsasabihan pa sana niya si Fufu pero hinila na nito sa kusina si Yaya Melly. Guardia sibil tayo mamaya, Yaya Melly. Kapag may narinig kang mahinang sigaw, yun na yun. Dinig niyang habilin nito kaya't binato niya to ng unan. She's kind of crazy and funny, Mommy. Dinig niyang bulong ni Jasmine. Napangisi siya. Shh! Don't tell her that, baby. Tumango naman to at nagtaas pa ng kaliwang kamay bilang pangako. Di na niya iniwan ang anak at siya pa ang nagpakain dito at sabay pa silang naligo. Binasahan niya ito ng storybook para makatulog. Ang higpit ng yakap ni Jasmine na makatulog na to. Kung di nga lang siya nagutom, di na siya aalis sa higaan. Yeah, clean the house. We will move there maybe tomorrow or the next day. Nangunot ang noon niya matapos marinig ang boses ni Anton. Pagsilip niya ng sala, nakaharap ito sa soft floor to ceiling glass window. May hawak na cellphone sa tenga at nakapantulog na rin. Nalingonan pa niya ekstrang unan at kumot sa sofa. Malamang si Yaya Melly ang nagbigay. Kumibit balikat siya at tahimik na dumiretso sa kusina. Di siya gumawa ng ingay hanggang sa gumagawa ng sandwich. Pero muntik na siyang mapasigaw matapos makitang nakasandal na sa mesa si Anton nung uupo na sana siya. Para kang multo, bakit ka nandito? Kunwaring baliwalang tanong niya na hindi nito sinagot. Nilapag niya ang plato ng sandwich bago gumawa ng gatas. Gusto mo ng kape? Alanganin niyang tanong. Nope, I'm good. Di na siya kumibo. Tahimik na lamang niyang dinala ang gatas sa mesa at umupo sa upuan. Si Anton na may sumandal sa kitchen counter. Hindi niya na to niyaya sa sandwich. Break up with Floyd. Biglaan nitong utos. Kumunot ang noon niya bago to sulyapan. Napaka-seryoso nitong nakatitig sa kanya. I can't do that. Gusto mo pa rin kahit ang pangit ng ugali? Putol ni Anton sa kanya. Pangit din naman ugali mo Natahimik lamang ang lalaki kaya't nagpatuloy siya sa pagkain. Galit lang naman yon dahil nalaman niyang nangyari sa atin.
Sino bang di magagalit kapag nalaman mong nakipagsalo sa iba ang girlfriend mo? Hamon niya rito. Really? Sinong di magagalit kapag nalaman mong may boyfriend ang asawa mo? Balik na tanong nito. Akala ko ba galit ka sa akin? Bakit mo pa ako gusto na bumalik sa'yo? Muli itong natahimik. Naghintay siya na sumagot ito pero nagawa niyang maubos ang 2 sandwich at hindi ito nagsasalita. Tumayo na siya at nilagay ang ginamit na plato at baso sa lababo. Doon ka sa bahay ko titira, Jewel? Mahinahong bulong nito. Napaharap siya dito. Bakit? Pumayag na ba ako maging asawa mo ulit? Dumiin ang tingin nito at umigting ang panga. Halatang galit sa naging sagot niya. Bakit? Kailan pa ba tayo naghiwalay? Naparanok siya at napaiwas ng tingin nang lumapit ito. Tell me, Jewel, when did we break up? I can't remember anything, Missy. As far as I know, we did not. Madiing bulong nito. Napapikit siya sa mainit itong hininga na tumama sa balikat niya. Tama naman ito. Basta lang siya umalis sa pag-aakalang pakakasalan nito ang ate Margie niya. Iniisip din niyang tinuloy nitong annulment, total may pirma siya roon pero hindi. Come on. Tell me that exact date, scenario, and what you said. Because all I can remember is pure, intense lovemaking. After we got home from the mansion, binawalan pa kitang mag-pills dahil gusto ko ng anak mula sa'yo, tama? Saan doon ang salitang break? Naikuyom niya ang kamao kasabay ng paranakit ng lalamunan niya matapos maalala yon. Ang saya sana nila kung di lang dumating ang ate Margie niya. Bigla, gusto niya nang maiyak. Nasayang ang 2 taon. Nagulat siya nang punasan nito ang pisngi niya, kaya naman napalingon siya rito. Nagsisisi ka bang iniwan mo ko? Mahinang tanong ni Anton. Suminghap siya at hindi siya makasagot. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pinaghalong sakit at pag-asa. Sana nagsisisi ka, kasi ako, nagsisisi akong hindi kita sinundan sa ibang bansa. Mas mahinang dugtong nito. Napayoko siya at mas lalo nangilid ang luha. Ngayon niya naramdaman ang pangungulila dito. Look at me, my aber. Hindi siya sumunod kaya't hinawakan nito ang mukha niya upang maiangat ito. Don't cry. Bulong nito bago hagkan ang noon niya. Napapikit siya at napahawak sa damit nito hanggang sa hindi niya na namalayan na magkalapat ang mga labi nila. Sinandal siya nito sa kitchen counter habang siya tuluyang kumapit sa buhok nito. Sinabayan niya ang matalim nitong hagkan at hinayaan ang kamay nito na maglakbay sa katawan niya. Ngunit pareho silang natigilan matapos marinig ang pagbukas ng pinto sa kwarto. Baka si Jasmine. Nag-aaral ang bigkas niya. Shh! It's not Jasmine. We should hide. Nagpatangay siya rito sa banyo siya nito hinila at agad nitong nilak ang pinto. Maingat siya nitong sinandal doon at oras na mapalapat mula ang labi niya ay tuluyan nilang nakalimutan na may tao nga pala sa labas. Pareho pa silang habol ang hininga nang matapos sila. Si Anton na mismo naglinis at nagbihis sa kanya. Binuhat pa siya nito pabalik sa kwarto ni Jasmine. Don't go! Mahinang pigil niya rito nang akmang aalis na si Anton ng kwarto. I won't. I will sleep here beside you. Pumikit siya at agad itong niyakap nang tumabi sa gilid niya. Hinagka nito ang noon niya habang siya ay sumiksik sa balikat nito. Sa kabilang banda. Sa sobrang komportable ni Jewel ay naghimbing ang tulog niya. Nalingat na nga lang siya na mag-isa sa kama habang maingay naman sa labas. Inis siyang napabangon at pakiramdam niya kulang pa siya sa tulog. Nakapikit pa siyang lumabas ngunit biglang tumahimik ang paligid nang makita siya. Gising na yung napuyat kagabi, miyaw ng miyaw. Dinig niyang basag ni Fufu sa katahimikan. Napamulat siya matapos marinig ang halakak ng ate Margie niya. Namiss lang nilang isa't isa, pangaasar pa ng kapatid. Di niya inaasahang marami ng tao sa labas. Nandoon ang daddy niya at mama ni Margie at ang mas nagpakaba sa kanya ay ang malanding Montero na madilim ang tingin sa kanya. Mabuti naman at gising ka na. Babawiin ko ng apo ko. Bumalik ka na sa ama mo. Malamig nitong bigkas na muling nagpatahimik sa paligid. Wala yatang gustong magsalita sa mga nararoon. Maging ang ama niya ay umiwas ng tingin. Do not be rude to my wife, Lo. Napalingon siya kay Anton mula sa kusina. Buhat-buhat nito sa Jasmine. Your wife? Kasal pa kayong dalawa? Malamig na turan ng matanda. Siya na mismo ang napakapit kay Anton. Umikot naman agad ang braso nito sa bewang niya. Carry Jasmine first. Bulong nito at kagad niyang kinuha ang anak.
Just put me down, Mommy. I'm heavy. The baby in your tummy might not breathe. Buntis ka, Jewel? Ani Margie na nakataas pa ang kilay sa kanya. Ha? Hindi. She will, but soon. This is the reason why I invited all of you here. Hindi mo pa ako sinasagot, Anton? Huwag kang magmadali. Putol pa ng lolo nito. Kita niyang umigting ang panga ni Anton bago huminga na malalim at nilingon ang lolo niya. Give her back to her father? Lo, we are still married. Wala akong pakialam kahit kasal pa kayo. Bakit? Sinabi mo ba sa kanila na ikaw ang dahilan kung ba't bumagsak ang kumpanya nila? Umawang ang mga labi nila sa narinig habang ako, ang iba ay napasinghap muli. Is that true, Anton? Hinanakit ng ate Margie niya. Nangilid ang luha nito at napakapit sa mommy nito. Paglingon naman niya sa daddy niya, pansin nito ang pagpipigil na magalit. Totoo ba yan? Mahina niyang tanong dito. Sumeryoso ang titig nito at sinubukang hawakan ng kamay niya. Iniiwas niya yon. Nagsisimula ring umahon ng galit sa puso niya. Jasmine, go back to your room. Madiin niyang utos sa anak na sinunod nito. Kasalanan ng apo ko kung ba't nawalan ng investors ang kumpanya ninyo. Hindi ko nga alam na babalikan ka niya gayong galit na galit yan sa'yo. Sarkasikong bigkas mo rin ng matandang Montero. Nagtiimbagang sa Jewel at galit na humarap kay Anton. Totoo ba yon? Mas madiin niyang tanong. Yes, I did that to get you back. Diretsong sagot nito habang hindi umiiwas ng tingin. Dapat niya ba itong pagkatiwalaan? You did that to get revenge, Anton, am I right? Singit muli ng lolo nito. Lolo, don't make the situation worse. Handa akong humingi ng tawad at ibalik ang mga investors. Hindi nito na ituloy ang sasabihin ng may malakas na kamao na sumuntok dito. Nagulat siya at napalingon siya sa ama niyang galit na galit. Do you really think that I will give my daughter to a traitor? Tingin mo ba biro lang ginawa mo sa kumpanya ko? Tahimik na tumayo si Anton at pinunasan ang gilid ng labi nitong nagdugo. Bahagya siya nag-alala pero pinigilan niyang sarili. Planado naman pala nitong lahat. Ano bang pinagmamalaki mo? Na Montero ka? Na kaya mong takpan kahit malaking kumpanya? Akmang muling susugurin ng daddy niya si Anton, ngunit pinigilan na niya ito. Nilingon niya pa ang ate Margie niya para humingi ng tulong, ngunit kumibit balikat lang to. Dad, please stop it. Maririnig ng anak ko ang ingay. Pakiusap niya rito. Umigteng ang panga nito at galit pa rin ang tingin kay Anton. Hahayaan kitang pasyalan ng anak ko at apo. Pero hindi kita tatanggapin sa pamilya ko. Madiing bigkas ng ama niya kay Anton. Napanganga siya sa sinabi nito. Sino bang apo ang tinutukoy nito? Si Jasmine? Dad, hindi ako buntis. Manahimik ka, Jewel. Nilipas din ang buwan at baka biglang lumobo yung tiyan mo. Tsaka masabihin sa akin hindi ka buntis kapag hindi yan lumaki. Sermon nito. Oo nga kagabi, narinig ko kayo. Pinanlakihan ng mga mata si Fufu kaya napatikom to ng bibig. Dad, please, kami na ni Anton na mag-uusap dito. Muling pakiusap niya. Hindi, sasama ka sa mansyon. Hindi yan makakapasyal doon hanggat di niya naaayos ang kumpanyang sinira niya. Kunin mo ang anak mo at ngayon din aalis na tayo. Akmang tatalikod na ito ngunit halos sila ay nagulat matapos lumuhod bigla si Anton. Hawakan ang tuhod ng daddy niya. Tumayo ka nga dyan. Mahinang sita niya rito. Umiling ito at nagyuko. I'm really sorry, sir. Sinadya ko naman at plinanong lahat ng yon. Yes, I want revenge. But I still want her as well. I want my wife back and to build a family with her. Kung di niyo po siya kaipagkatiwala sa akin, sige po. Aayusin kong kumpanya ninyo. Bigyan niyo ako ng isang buwan. I will raise Carillo's company again. Madiing pangako nito. Napaupo siya at pilit hinuli ang tingin nito pero nanatili itong nakayuko lang sa daddy niya. Wala rin nagtangkang magsalita. You don't have to do this. Nasasaktan siyang makita tong napapakababa para sa kanya. Siya dapat nagtatanggol dito kahit mali ang ginawa nito. Dito kumibo at nanatiling nakaluhod. Naghihintay ng sagot mula sa daddy niya. Tss! Bakit nung sa akin hindi ka lumuhod? Ani ang singit ng ate Margie niya. Shut up, Margie. Madiing singhal ng daddy niya bago bumuntong hininga at ihakba ang mga paa para mabitawan to ni Anton. Fine. Ibibigay ko sa iyo isang buwan pero gaya ng sabi ko kanina, hindi mo pwedeng makita si Jewel. Ibabalik ko sa iyo pagkatapos ng isang buwan. Dad, that's unfair. Tutulungan ko siya. Natigilan siya na mariin siya nitong tingnan. Susundin mo ko, Jewel. Gusto niyang magprotesta at ilaban ang gusto niya.
Yun nga lang nang tumayo na si Anton, ay hinawakan nito ang kamay niya. Akala niya ipagtatanggol siya nito pero nagulat siya nang iabot nito ang kamay niya sa daddy niya. Kaya ko pong magtiis ng 1 buwan, pero tumapad po kayo sa pangako ninyo na 1 buwan lang. 1 buwan lang at babawiin ko sa Jewel. I just need to prove myself that I'm worthy of her. Matatag nitong bigkas.